Sa pagpapatuloy ng oral argument sa Supreme Court para sa mga petisyon na kinikwestiyon ang legalidad ng unprogrammed appropriations, nakiusap si former Senate President Franklin Drilon na maglabas na agad ng desisyon bago pa makarating ang proposed 2027 budget sa Kongreso ngayong taon. Ito ay para magabayan ang mga mambabatas at maiwasan ang posibleng misappropriation ng public funds na natuklasan sa mga nakaraang budget. Apela ni Drilon, sana ay huwag hayaan ng Korte Suprema na paabutin pa ang kaso sa katapusan ng taon o kung kailan ang Kongreso ay may nagawa ng adjustment sa proposed budget. Given the context of our political situation today, I am making this manifestation to urge the Honorable Court, subject to your better judgment, to decide this case as early as possible. As early as possible because the budget will be submitted to Congress 30 days from the State of the Nation address, which is the fourth Monday of July. That is why it is very critical, Your Honor, that this Honorable Court provide Congress and the public in general as to the guidelines of what is constitutional and what can be done with the unprogrammed appropriation. Ito ni Drilon, may mga senador na nakasuhan sa mga nakaraang linggo para sa kaso ng graft at plunder na pinagmulan ng issue sa national budget. Noong Lunes lamang ay inaresto si Senator Jinggoy Estrada para sa kasong plunder dahil sa di umano'y pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Nauna na ring sinabi ni Ombudsman Jesus Remulla na naghahanda na sila magsampa ng kaso laban kay dating Senate President Francis Cheese Escudero at Senator Joel Villanueva dahil din sa di umano'y parte nila sa pagkuha ng kickbacks sa public infrastructure projects. Pag-usapan din sa ikatlong araw ng oral arguments ang kapangyarihan ng Kongreso na mag-deliberate at mag-aproba ng budget items. Iginiit na Justice Amy Lazaro Javier na ang pag-invoke ng wisdom ng Kongreso sa pag-enact ng budget ay hindi magic wand para hindi isubject sa isang judicial review ang issue ng unprogrammed funds. Sa pagdiin naman na hindi unconstitutional ang unprogrammed funds, sinabi ni Berberabe na hindi lamang unprogrammed appropriations ang pwedeng pagmulan ng korupsyon. Sa pamamagitan ng desisyon ng Korte Suprema patungkol sa unprogrammed funds, maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa kung paano ine-exercise ng Kongreso ang kanyang power of the purse. Magre-resume ang oral argument sa susunod na linggo, June 9.